Palad ang inuusig sa gawang pusos ng bait, pagkat may kakamting langit. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, "Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid." Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nabagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas, ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, "Ano ang hihingin ko?" "Ang ulo ni Juan Bautista," sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista," sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ng dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Good evening po sa inyong lahat. Mga kapatid, kahapon pagkatapos nating ipagdiwang ang pinagdiwang ng ating buong bansa, pinagdiwang ng mga Pilipino ang araw ng mga bayani, August 28. Ngayon naman mga kapatid, buong simbahang Katolika, hindi lang tayo dito sa Quiapo, buong simbahang Katolika sa buong mundo ang nagdiriwang gumugunita sa kamatayan, pagpapakasakit ni San Juan Bautista, August 29. Siya ang patron ng simbahan ng Quiapo bilang parokya. Palakpakan natin ang ating patron, San Juan Bautista.
Iba po ito sa June 24. Baka sabihin niyo, di ba June 24 ang piyesta ni San Juan? Tama, kapanganakan niya, June 24. Kamatayan niya, August 29. Ang tanong ninyo, Father, tayo ba ay nagdiriwang sa kamatayan ng isang tao? Di ba nagluluksa tayo? Huwag nating kalilimutan mga kapatid. Ang kamatayan, ang pagpapakasakit ni Juan Bautista ay ang kanyang tagumpay at ang tagumpay ng Diyos na pinaglingkuran at ipinaglaban ni Juan Bautista. Kaya mayroong tayong pagdiriwang ngayong August 29 dahil nagtagumpay ang katotohanan, ang kabutihan. Yan ang sineselebrate. Huwag nating ipagbunyi na tayo ay nagtagumpay dahil hindi tayo nabuking, dahil nagsinungaling tayo, dahil nakapang-agaw tayo, dahil nakalamang tayo. Si Juan Bautista, bagamat siya ay pinatay, siya ay nagtagumpay. Balikan natin ang ating ebanghelyo. Parang hindi nga lang humaganda itong preparasyon para sa hapunan, no? Parang hindi masarap yung detalye ng ating ebanghelyo ngayon. Father, dinahandahan mo pa. Para bang napakalala naman ang nangyari sa kanya. Ito yung masaklap at kaawa-awang sinapit ni Juan Bautista sa kamay ng mga taong totoong duwag at nakakaawa. Sino ang totoong duwag at nakakaawa? Ipinapatay ni Haring Herodes si Juan Bautista. Dahil sa kagustuhan ni Herodias, ang asawa ng kanyang kapatid na si Felipe. Walang nagawa yung anak na babae. Inutusan lang siya ng kanyang nanay na nagkasala. Bakit galit na galit si Herodias kay Juan Bautista? Sapagkat walang patid. Sinasabihan sila ni Juan Bautista, hindi tamang agawin mo ang asawa ng kapatid mo. Alam niyo kawawa sino pa? Si Herodes. Siya ang totoong kawawa. Siya ang totoong duwag. Dahil sabi sa unang bahagi ng ebanghelyo, alam naman ni Herodes, mabuting tao si Juan. Pero naduwag siya. Mabuti kang tao. Naduduwag ka lang. Tandaan mo yan. Hindi ka patalo. Naduduwag ka lang siguro. Kaya maganda ipaalala natin yan sa mga kasama natin. Yung mga kasama natin sa bahay, sa trabaho, yung mga kaibigan natin, na parang akala nila wala na silang magagawa. Na parang akala nila tapos na ang laban ng buhay nila. Naduduwag ka lang. Kaya ano ang sinapit ni Juan Bautista sa mga taong duwag? Sa mga taong takot? Pinugutan ng ulo si Juan Bautista dahil sa kanyang matapang na paninindigan sa katotohanan at kabutihan. Mga kapatid, hanggang ngayon, ito ang sinasapit ng mga taong pinipiling magsabi ng totoo at maging tapat. Ito ang sinasapit ng mga taong nagsisikap gumawa ng mabuti at ng maganda. May kasabihan tayo sa Pilipino, buwan ng wika pa rin ngayon. May kasabihan tayo sa Pilipino, para kang naglalakad na walang ulo. Ano ibig sabihin nun? Ibig ka nilang sirain. Pilit na sinisira ng iba ang pagkatao, ang dignidad mo. Naglalakad kang parang walang ulo kasi pinagpipiestahan ka pala nila. Sinisiraan ka na nila.
Ibinabagsak ka na nila dahil sa ginagawa mong totoo, mabuti at tama. Pero ganun pa man mga kapatid, tulad ng magigiting nating mga bayaning Pilipino, tulad ng mga unang santong martir na Pilipino, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, mga kapatid, baka isa ka dito. Marami pa ring mga matatapang at matapat na Juan Bautista sa panahon natin. Mga kilala mong tao sa pamilya, sa trabaho, sa pamahalaan, sa simbahan, na mabuting halimbawa ng paninindigan sa katotohanan at kabutihan. Mga taong hindi nila sinasayang at inaabuso ang kanilang kakayahan sa harap ng sinumang may kaalaman din. Katulad ni Kristo, katulad ni Juan Bautista, sa kabila ng mga paninindigan natin sa totoo at paggawa ng mabuti sa ibang tao, asahan mo, bahagi ng buhay Kristiyano, pwede pa rin nila tayong siraan at saktan. Pero, tulad ng isa pang kasabihan, taas noo kahit kanino. Palitan natin, taas noo para kay Kristo. Huwag kang mahiya. Huwag kang magpatalo sa mga taong mas nangangailangan ng katapatan at kabutihan mo. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, araw-araw, habang nabubuhay tayo, dapat may namamatay din sa sarili natin. Ito yung pagkaduwag mo, pagkatakot mo, napiliin ang mabuti, napiliin ang katotohanan at kabutihan. Huwag kang matakot mawalan o masaktan. Pag sinabi mo ang katotohanan, pag ginawa mo ang kabutihan, mas matakot tayo sa kaparusahan pag nabuking at siningil na ang ating kasalanan. Taas noo para kay Kristo. Taas noo dahil sa poong Jesus Nazareno.